is not confined, he confounds. He will not resign, he resounds. He is not restrained, oh hear the sound, oh hear the sound. Rocks are falling, the broken calling to the God who moves the mountains. The earth is shaking, the weary waking to the God who moves the mountains, the God who moves the mountains, yeah. Not surprised, he surrounds. He cannot be stopped, he astounds. He is drawing near, oh hear the sound, oh hear the sound. Rocks are falling, the broken calling to the God, the God who moves the mountains. The earth is shaking, the weary waking to the God who moves the mountains, the God who moves the mountains, yeah. Oh, you move the mountains. You say speak, and we say move. You say watch what you can do. You say trust, and then you prove. You're the God who moves the mountains, the God who moves the mountains. You say speak, and we say move. You say watch what you can do. You say trust, and then you prove. You're the God who moves the mountains, the God who moves the mountains. Rocks are falling, the broken calling to the God
chapter 66, verses 1 to 4. Shout for joy to God, all the earth. Sing the glory of His name, make His praise glorious. Say to God, how awesome are your deeds! So great is your power that your enemies cringe before you. All the earth bows down to you. They sing praise to you. They sing the praises of your name. Good morning, church! Happy Sunday po to everyone. Another Sunday to give thanks, to praise, and to worship po the good God, our God, that is living and faithful. Salamat po sa Kanya dahil sa mga nakaraang araw, tayo po ay tunay na pinagpala sa kabila ng ating mga pagkukulang. Ang Diyos po ay naging tapat at naging mabuti sa atin. So, let's take this opportunity to praise and sing together, lifting up His name. Sa Kanya lamang ang lahat ng papuri at pasasalamat. So as we worship in our own houses, let's declare His goodness in our lives. You set me up tall, buried me a new heart, filled with compassion to share your great love. Show me your way, I want to know you. Guide me in truth, my hope is in you. God, I may dwell in your house forever, lifting up your name. Dwell in your house forevermore. God, I may dwell in your house forever, lifting up your name. Dwell in your house forevermore. Sing, I hold on. I hold on to you, my strength and my refuge. Whom shall I fear? I know you are near. All of my days I live for you, Lord. Establish my path, just one thing I ask, that I may dwell in your house forever, lifting up your name. Dwell in your house forevermore. I may dwell in your house forever, lifting up your name. Dwell in your house forevermore. Holy Spirit, have your way. Sweet anointing, teach our hearts, our eyes we pray. That may dwell in your house forever, lifting up your name. Dwell in your house forevermore. That I may dwell in your house forever, lifting up your name. Dwell in your house forevermore. That I may dwell in your house forever, lifting up your name.
in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You never let me go. Through it all. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I'll sing to the Lord a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carrying everlasting arms. You never let me go. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carrying everlasting arms. You never let me go. Through it all.
you see my face, all the streets of mine, and I simply come. Longing just to breathe, something that's a bird that will bless your heart. I'll bring you more than a song, or a song in itself. It's not what you have required. You search much deeper within, through the way things happen. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Oh, it's all about you. It's all about you, Jesus. King of endless world, no one could express how much you deserve. Though I'm wasted and blue, all I have is yours, every single breath. I'll bring you more than a song, for a song in itself. It's not what you have required. You've searched much deeper within, through the way things have been. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Oh, it's all about you. It's all about you, Jesus. Oh, it's all about you. It's all about you, Jesus. You're looking into my heart, into my heart. You're looking into my heart, into my heart. It's all about you, Jesus. You're looking into my heart, into my heart. It's all about you, Jesus. I'm looking into my heart, into my heart. It's all about you, Jesus. I'll bring you more than a song,
more than I saw. It's all about you, Jesus. I'll bring you more than I saw, more than I saw. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made. When it's all about you, it's all about you, Jesus. It's all about you, Jesus. Oh, it's all about you. It's all about you, Jesus. 1 Corinthians chapter 6 verses 19 to 20. Do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God? You are not your own. You were bought at a price. Therefore, honor God with your bodies. Magandang umaga pong muli sa inyo mga kapatid. Nawa ay kayo pong lahat ay nasa mabuting kalagayan, ang kapayapaan, kagalakan na dulot po ng ating pakikipag-isa kay Kristo ay patuloy nawang maranasan ng bawat isa sa kabila ng pandemic natin pong patuloy na pinagdaraanan. Tayo po ay sandaling lumapit sa Panginoon sa maikling panalangin. Father God, muli salamat po sa araw na ito, sa pagbibigay niyo po sa amin ng panibagong kalakasan, panibagong buhay, kung saan Panginoon ay patuloy po namin naranasan in the past few days, in the past weeks, more than almost 20 weeks na po, Panginoon, kami ay nasa ganito pong kalagayan. Lubos po, Panginoon, na yung nga po na andun po yung pangamba dahil dito sa pandemic na pinagdaraanan. Pero Lord, meron po kaming kagalakan na ikaw po ay patuloy po naming mapaglingkuran, ma-worship, sapagkat alam nga po namin, Panginoon, na kailanman hindi nyo po kami iiwanan, hindi nyo po kami pababayaan. Wala pong reason, Lord, para kami ay mangamba. Kaya Lord, sa umagang ito, muli po kami lumalapit sa iyo at humingi po ng gabay, ng pangunawa sa salita mo na aming pong pag-aaralan. Nawa po, Panginoon, sa bawat salita mo na aming po napapag-aaralan, ito po ay patuloy na magbibigay po sa amin ng kalakasan sa aming pong pananampalataya. Upang sa gayon, Panginoon, manatili po kaming kakapit sa iyo, hawak sa iyo, Panginoon. Ano man po, Panginoon, yung aming pong pinagdaraanan sa kasalukuyan. Holy Lord, salamat po sa mga kapatiran na patuloy niyo pong ginagabayan, patuloy niyo pong iniingatan, at nawa po, Panginoon, ay yung pong aming inaasam na kagalingan hindi lamang po, Panginoon, dito sa aming community, Panginoon, kundi sa kabuuan po ng bansa at sa kabuuan ng mundo, Panginoon. Kagalingan laban nga po rito sa COVID-19 na virus na patuloy po na nagbibigay po ng impeksyon sa marami pong mga lugar, marami pong mga tao. Nawa po, Lord, ay
Hindi po kami kailanman bibitaw, Panginoon, sa aming pong pananampalataya sa iyo, kundi ito po, Panginoon, ang lalo pa hong magpapalalim ng aming pong faith sa iyo po. Muli, Lord, salamat po. Samahan niyo po kami sa pag-aaral ng iyong pong salita. Salamat po. Pinabalik po namin ang papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Welcome po muli sa ating 20th edition ng ating pong online worship service. Parang kailan lang po, pandalawang pong Sunday na po pala natin ito ngayon. At ako po ay lubos na nagpapasalamat sa Panginoon na ito po nakalipas na mga araw ay makita po ang ilan sa inyo at hindi po ay makabalita ng halos po ng patungkol po sa lahat ng mga kasapi po ng JWSBC, maging muna dito po sa Marikina o nasa malalayo pong lugar. At ako pinagpapasalamat sa Panginoon na mabalitaan at makita na kayo po ay mga nasa maayos na kalagayan. So, napag-aralan po natin itong mga nakaraan ng sinasabi ng Biblia patungkol sa tamang pangangalaga sa mga ipinagkakatiwalaan ng Diyos atin, tulad ng talento, tradisyon, at mga task o gawain. And as a quick review, we can say that the definition of stewardship includes caring for all things that God has given us. Sa orihinal na gamit ng salitang stewardship, ito ay nangangahulugan ng house manager or one who manage for one another. Kaya nga kapag sinabing Christian stewardship or biblical stewardship, ang emphasis po nito ay ang tamang pangangalaga sa lahat ng resources na ipinagkakatiwala sa atin ni Lord. Kasama na siyempre po yung time and even our treasures. Yung pong stewardship of time and stewardship of treasures ay hindi ko muna isinama sa ating serye. And Lord willing, baka matalakay po natin iyan sa mga susunod po nating serye. But for today, ang ating pong pag-uusapan ay ang patungkol po sa pangangalaga sa templo o binigyan po nating pamagat na stewardship of temple. Kapag napapag-usapan po ang salitang templo, ang Biblia po ay tumutukoy sa tatlong pakahulugan nito. Una, ito po ay yung literal na templo sa ngayon na tumutukoy sa isang lugar kung saan isinasagawa ang mga gawaing pangrelihiyon. In the biblical times, the first temple was built by King Solomon. The second by Zerubbabel, and then it was highly renovated by King Herod. But prior to the building of the temple, ay alam naman po natin na pinangunahan ni Moises ang bayan ng Israel sa pagtatayo ng toldang tipanan o yung pong tinatawag na portable tabernacle na lagi po nilang dala-dala at isineset up sa amang lugar po sila mapupunta. Today po, sa ngayon po, ang literal po na templo ay tumutukoy po sa mas kilala sa katawagan ng karamihan na simbahan o yung pong church building. Magkakaibang hugis, magkakaiba ng disenyo, magkakaiba ng laki, ngunit halos nagkakapareho ng paggamit. Ito po ay ginagamit sa pagsamba, pag-worship, o iba pang mahalagang gawain ng mga mananampalataya. As we read the Gospels, makikita po natin na naging mahalagang lugar po ito sa ating Panginoong Yesus. Ito pong templo na po, naging isa pong importanteng lugar para po sa ating Panginoong Jesucristo. Sa templo, unang inihayag ang kanyang magiging kapanganakan. Sa templo siya natagpo ang nakikipag-aral sa mga rabay noong siya po ay 12 taong gulang pa lamang. At sa templo po siya makailang beses nakita nagtuturo ng mga tao. Mababasa din po natin sa 4 na Gospels, doon po sa 4 Gospel books, sa Marcos chapter 11, Matthew chapter 21, Luke chapter 19, at John chapter 2, na
Nilinis ng Panginoong Hesus ang templo na mistula ng naging palengke dahil ito po ay ginawang lugar ng mga magnanakaw sa halip na gawing house of prayer. Pangalawa po, ang templo po ay tumutukoy din sa kabuuan ng lahat ng mga mananampalataya na mayroon pong magkakaibang kaloob, ngunit pinagsama-sama sa iisang pananampalataya. At pangatlo po, ang templo ay tinutukoy din sa Biblia bilang ang katawan mismo nating mga mananampalataya. Tayo po mismo na mga followers ng Panginoong Kristo ay templo ng Diyos. As Christians, our bodies are the temples of the Holy Spirit. At ang mga talatang matatagpuan po sa unang Korinto 3:16 hanggang 17 at kabanata 6, mga talatang 11 hanggang 20 ay nagpapaalaala sa atin ng ating katawan na hindi natin pag-aari, na ito po ay templo ng Banal na Espiritu kahit kinakailangan nating palaging pangalagaan. Basahin po natin muli ang sinasabi sa unang Korinto, kabanata 6, mga talatang 11 hanggang 20. Sabi po rito, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at tinanggap ninyo mula sa Diyos? Ang inyong katawan ay hindi talagang inyo, kundi sa Diyos. Sa talatang 20, sabi po rito, binili niya kayo sa malaking halaga, kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. As I preach the topic of unwrapping our gifts na tumalakay po sa stewardship of talents, binanggit ko na yung pong iglesia doon po sa Korinto na sinulatan dito pong si Apostol Pablo ay isa pong iglesyang pinagpala sa maraming kakayahan, ngunit sila din ang iglesyang tinutukoy na karnal o namumuhay sa kamunduhan. At dito po sa unang Korinto, kabanata 6, bago po ang talatang 11 hanggang 20, ay binanggit po ni Apostol Pablo ang sinabi ng iba na malaya na tayong gumawa ng kahit ano na hindi naman po tinutulan nito pong si Apostol Pablo. Under the grace of God talaga namang malaya na tayo sa ilalim ng kautusan. Ngunit ang paalala po ni Pablo ay hindi ang lahat ng bagay ay masasabing nakabubuti para sa atin. We have been bought with a price. It cost Jesus His life for a person to become a Christian. Napakalaki po nung pong ginawang pambayad ng Panginoong Kristo para sa bawat mananampalataya. And when we acknowledge Him as our personal Lord and Savior of our life, ang totoo po noon, we enter the realm of Christian stewardship. Ngayon ang tanong po paano po natin mapapangalagaan ang ating katawan na tinutukoy ng banal na kasulatan na templo ng Diyos? Una po, kilalanin natin na ang Diyos ang siyang nagmamay-ari ng ating mga katawan. At ano nga po ba ang sinasabi sa talatang 11? Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at tinanggap ninyo mula sa Diyos? Ang inyong katawan ay hindi talagang inyo, kundi sa Diyos. Noong pong 1980, isang kakaibang istruktura po ang itinayo sa isa pong lungsod para gamitin sa isinasagawang international exhibition. Dahil nga po doon po sa kakaibang disenyo ng nasabing istruktura, inayawan po ito ng mga mamamayan ng syudad at nanawagan na ito po ay agarang gibain pagkatapos nung pong nasabing exhibition event. Ngunit para po doon sa architect na gumawa po ng disenyo nito at namahala sa pagpapatayo po nito, batid po niya na ito po ay aani ng pagkilala sa hinaharap. Ano po ang kanyang ginawa? Ipinagtanggol po niya ito ng may pagmamalaki laban sa mga nagsusulong na ito po ay wasakin. Sa ngayon po, ang nasabi pong istruktura ay kinikilala bilang isa sa architectural wonders of the modern world
na isa ring landmark sa Paris, France. Ito po ay yung pong Eiffel Tower. Dito naman po sa ating bansa, naging laman ng mga debate noong dekada 80 ang pagpapatayo ng malahiganting nuclear power plant na matatagpuan po doon sa lalawigan ng Bataan na hindi naman po napakinabangan. Ang dalawang nabanggit po na istruktura, ang Eiffel Tower at yung pong Bataan Nuclear Power Plant, ay parehong pag-aari po ng gobyerno. Ang isa po ay naging kapakinabangan, samantalang ang isa naman po ay naging isang malaking kasayangan. Relating it to our life as a Christian, may mga tao po nagsasabi na anong pakialam mo sa katawan ko? Dahil katawan ko at buhay ko ito, ako ang may karapatan kung ano ang gagawin ko dito. Sa unang tingin ay parang tama naman. Ano nga naman po ang ating pakialam sa buhay o katawan ng iba? And maybe may magsasabi na, Pastor, di ba sabi mo nga noong last Sunday, mind our own business. Yes, tama po yun. Ngunit tandaan natin na ang context po ng minding our own business ay patungkol po sa magkakaibang gawain na ipinagkakatiwala ng Diyos sa atin. At dito nga po sa unang Korinto 6:19, ang Diyos po ay nagsasabing tayo ay kanyang mga pag-aari. God owns us and everything we have, including our life and our body. Nilikha po tayo ng Diyos at tayo ay pawang mga katiwala lamang ng ating buhay. At hindi tayo ang ganap na nagmamay-ari. Ito pong ating mga buhay. At bilang mga magkakapatid po sa Panginoon, pinangahawakan po natin yung sinasabi sa unang Korinto 12:31 na tayo po ay isang katawan na kung saan ang Panginoong Hesus ang pinakaulo. At dahil nga isa nga tayong katawan, mayroon po tayong pananagutan na magpaalalahanan sa isa't isa. Sabi nga po ng isang kawikaan natin mga Pinoy, ang sakit ng kalingkingan ay dama ng buong katawan. Kaya dapat lamang po na bilang isang katawan, tayo po ay nagmamalasakitan at nagpapaalalahanan sa isa't isa. Sad to say, maraming tao po ang nasasayang ang buhay o kalakasan ng katawan sa halip na ito po ay maging kapakinabangan. Paano ba nating masasabi na nasasayang ang katawan at buhay po ng isang tao? Nasasayang po ang malaking bahagi ng isang tao kapag sa mahabang panahon ang kanyang ginugugol para sa mga gawaing wala namang kabuluhan. Mas mahaba po yung kanyang ginagamit na oras, pagkakataon, panahon para po sa mga walang kabuluhang bagay. Nasasayang po ang katawan ng isang tao sa mga pagkakataong gumagawa siya ng mga bagay na ikinasisira po nito kagaya po ng pagbibisyo, labis na pagkain, pagpupuyat, o maging ang labis-labis na pagtatrabaho. Nasasayang din po ang buhay at ang lakas ng isang tao kung madalas na siya po ay nakatunganga lamang at hindi ginagamit ang abilidad na ipinagkaloob sa kanya ng Diyos. Nasasayang po ang mga oportunidad na dumaraan po sa buhay ng isang tao kapag hindi niya ito sinasamantalang gamitin para mabigyang karangalan ang Diyos para po sa kanyang buhay. Mga kapatid, ang mga maliliit na pagkakataon na ating pinalalagpas o sinasayang ay huwag po natin ituturing na small things. Tandaan po natin na kahit yung pong papiso-pisong barya na hindi po natin pinapahalagahan sa araw-araw ay maari pong maging libu-libong halaga na nasasayang kapag nagtagal. Siyempre po, ayaw naman natin na masayang ang katawang ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. So, para natin magawang hindi masayang ang ating pong katawan, kilalanin po natin na ang ating katawan ay hindi po sa atin. Ito po ay pag-aari ng Diyos.
Again, ano po ang sabi po sa verse 19, 1 Corinthians chapter 6. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at tinanggap ninyo mula sa Diyos? Ang inyong katawan hindi talaga inyo, kundi sa Diyos. Mga kapatid, kung kinikilala natin na ang Diyos ang may-ari ng ating pong buhay at lahat ng ating mga pinangahawakan, kasama na po ang anumang kayamanan, kakayahan at kabuhayang meron po tayo, madali na po nating magagamit ang mga ito sa paraang ayon sa kanyang kagustuhan at para sa kanyang karangalan. Kilalanin po natin na ang ating katawan ay hindi sa atin, kundi ito po ay pag-aari ng ating pong Diyos. Pangalawa po, gamitin natin ang ating mga katawan upang maparangalan ang Diyos. Ang sabi po sa talatang 20, binili niya kayo sa malaking halaga, kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Sa mga kapatiran na nagsasagawa po ng bodybuilding program o yung po mga regular po na nag-exercise, ang disiplina po ay mayroon pong malaking bahagi upang makuha yung pong ninanais na resulta sa kanya pong pangangatawan. Ito po ay yung pong pagkakaroon ng tamang disiplina sa katawan sa pamamagitan po ng pagkain, pagtulog, pag-ehersisyo, at minsan po ay yung pong pag-inom pa ng mga bitamina at mga supplement. Dito po sa talatang ating pong tinatalakay, binibigyan linaw po ni Apostol Pablo na ang pagdidisiplina sa katawan ay isang kapamaraanan upang maparangalan ang ating pong Diyos. Stewardship of the temple, which is our body, is a way to honor our God. Kailangan natin mag-exercise, kumain ng wastong mga pagkain at matulog ng tamang oras, hindi lamang po upang matamo natin ang nais nating figura. Dapat ginagawa o gagawin po natin ito dahil mahal natin ang Diyos at nais natin siyang maparangalan sa pamamagitan ng ating mga katawan. Paano po natin mapaparangalan ng Diyos gamit ang ating mga katawan na Kanya naman pong templo? Gawin po natin itong isang pagpapasya na kailanman ay hindi nangangailangan ng anumang kondisyones. As a temple of God, as a temple of the Holy Spirit, we need to go regularly to the temple of God. Dapat patuloy po tayong pumupunta doon po sa pisikal na templo ng Diyos. Alam po ba ninyo na maraming tao ang nagtutungo sa simbahan dahil lamang po sa mga panata o kahilingang nais mabigyan po ng katuparan? Kaya nga po sa panahon ng Kapaskuhan at mahal na araw, ano po ang ating makikita? Madalas po, puno ang mga simbahan. Kailangan daw po kasi na makumpleto yung pong siyam na gabi. Kailangan nasa gayon po ay makatanggap ng pagpapala mula sa Diyos. Kailangan din daw makapunta sa ilang simbahan kapag mahal na araw upang ibigay po ng Diyos yung pong espesyal na kahilingan. At yung iba nga po nagsisimba lamang kapag kanyang kaarawan na most of the time sa kanya pong pagsisimba nakapokus pa rin po para sa kanyang sarili. Yung pong mga bagay na kanya pong inihiling para po mula po sa ating Panginoon. At sa kabilang dako naman po, nariyan din naman ang mga sa isang tabi na lamang ng kahalagahan sa pagdalo ng worship gathering. Para po sa kanila, pwede namang hindi pumunta. Gumagamit pa nga ang iba ng Bible verse para i-justify yung pong hindi nila pagdalo sa gawain. Halimbawa po rito, yung pong paggamit ng Matthew chapter 18 verse 20 na nagsasabing kung saan mang naroroon ang dalawa o tatlo na nagtitipon sa pangalan ng Panginoon Kristo ay naroon ang kanyang presensya. But the problem with this text is that this verse is not about public worship or not even about prayer. Instead, it is about dealing with church discipline. Ang layunin po ng dalawa o tatlong nagkakatipon sa pangalan ng Panginoong Hesus ay tumutukoy po sa pag-handle o sa paghawak po sa nagkakasalang kapatid sa pananampalataya. Again, this verse is not implying that Christians do not need
to attend the church. Sa halip, ang sabi pa nga po sa Hebrews chapter 10 verse 25 na mayroon pong paksang o tema na paglapit sa Diyos ay huwag kaligtaan ng pagdalo sa ating mga pagtitipon. Sa ngayon mga kapatid, hindi man pisikal ang ating ginagawang pagtitipon. Biniyayaan naman tayo ni Lord ng online gathering na katulad ng ginagawa po natin ngayon. So it is my hope and my prayer na ang lahat po sana ng mga kapatiran na bumubuo ng JWSBC family ay nakaka-access po sa ating pong online worship na ito at maging doon po sa ating Zoom prayer meeting every Wednesday. Paano po natin maipapakita ang ating pong pagbibigay ng parangal sa ating Diyos? Pangalawa po, gawin po natin itong patuloy na panghabang buhay na commitment o pagtatalaga ng ating pong mga sarili. Although our salvation is not dependent upon our church attendance or what we are doing in the church, they are both beneficial. Mahalaga pa rin po ang mga ito. Normally po kasi ang ating Christian growth at maturity ay nakabase po sa ating pong commitment sa local church ministry. Hindi nga ba't mas nagbibigay po tayo ng panahon sa ministry, ay ang pakaramdam po natin, mas lumalago po tayo. At ayon nga po sa John chapter 15, being apart from Jesus, we can do nothing. Para po sa ating lifetime commitment ng ating mga buhay, dapat na panatiliin po natin ang ganitong perspective sa ating po mga kaisipan. Maya halintulad po natin ito sa isang typical na kasalan sa pagitan po ng husband and wife. Nagsisimula po ito sa isang wedding ceremony kung saan ang magpartner po ay nagpapahayag ng clear and public statement of commitment sa isa't isa sa pamamagitan nga po ng wedding ceremony na sinusundan ng lifetime commitment. It is a contract for life. Wala po expiration. Po? Ganon din naman na kung sinasabi po natin isinuko na natin ang ating buhay sa Diyos, tayo po ay naging kanya ng mga templo. Nilinis na tayo sa lahat ng ating karumihan. We are all cleaned. Kaya't dapat ay araw-araw nating ginagawang malinis ang ating katawan sa harapan ng Diyos. Dapat po pinananatili natin yung pong kalinisang ibinigay na po sa atin ng ating Panginoon, ng ating pong Diyos. In the same way, we need daily to be filled with the Holy Spirit. Dapat po araw-araw nag-overflow po sa atin ang presence ng banal na Espiritu Santo. Mga kapatid, panatiliin nating malinis ang ating katawan na siyang templo ng banal na Espiritu. Let us stay committed not only for today or next Sunday or next month. Let us stay committed until we met Him face to face. Manatili po tayong committed sa ating pong Panginoon even in this time of COVID-19 pandemic. At pangatlo po, gawin natin ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng pinakamahusay na ating maibibigay para po sa ating Diyos. Dahil po sa pag-ibig, kahabagan, at biyaya ng Diyos atin, tayo po ay Kanyang tinanggap sa kabila ng ating mga kasalanan at mga kahinaan. In literal and in physical sense, tinanggap po tayo ni Lord kung tayo man po ay may halos perpektong pangatawan, kaparehas ng tinanggap din niya po tayo sa kahit anong serious physical limitation and even disabilities na meron po tayo. Saan nga po ba tumitingin ang Diyos kapag nakamasid po siya sa atin? Yes, God looks at our hearts.
not on our physical appearances. Mas madalas po, gumagamit pa nga si Lord ng mga taong maraming limitasyong physical para gumawa ng extraordinary things para po sa Kanya. Ang pangunahing dahilan kung bakit sila pinili ng Diyos sa kabila ng kanilang limitasyon, sapagkat hinandog nila ang kanilang mga katawan bilang buhay na handog sa harapan ng Diyos. And that is holy and pleasing in God's sight. Again, ano po, 1 Corinthians chapter 6 verse 20, binili niya kayo sa malaking halaga, kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang ating Diyos. Sa payak po ng kabatiran ng karamihan, ang templo po ay tumutukoy sa isang gusali o lugar kung saan isinasagawa ang mga seremonyang pangrelihiyon. Sa malalim po na pagtingin sa salita ng Diyos, ang templo po ay tumutukoy sa mga mananampalatayang pinagkaisa ng pananampalataya sa Panginoong Yesus at sa mismong katawan ng bawat mananampalataya na pinananahanan ng banal na Espiritu. Ang templo po o gusali na ating po pinagtitipunan ay kinakailangan din naman po na panatilihing may kaayusan. Kaya nga po naglalaan ng budget ang pamunuan ng iba't ibang mga local churches, di ba? Upang ito po ay mapaganda yung kanila po mga gusali. As Jesus did in the cleansing of the temple, kailangan din po nating panatiliing kaaya-aya ang gusali na nagre-represent ng kapangyarihan at provision ng Diyos para po sa atin. Dapat pinakikita rin po natin sa ibang tao na ang Diyos po hindi nagkukulang sa atin. Hindi po siya pabaya sa atin. Kaya yung pong literal na templo, yung pong literal na building, dapat po pinananatili rin po natin ito na maayos at presentable. Ang prayer ko pa nga po, na makagawa tayo ng hakbang upang maging malinis hindi lamang po ang loob ng ating gusali, kundi maging yung pong ating panglabas na pagkakakilanlan. Yung pong ating identification as a Christian. Ito pong mga katawang ito, ang aking pong prayer na i-represent po dapat ng mga katawang ito, yung pong ating identification kay Kristo, The inside and outside of this church, of our church, ng JWSBC, represents God not only for us na mga mananampalataya ng Panginoon, kundi maging sa mga taong nagmamasid po sa atin sa labas. Dalawang bagay lang naman po ang hiningi sa atin ng Diyos upang maipakita natin sa Kanya na tayo ay mga tapat na tagapamahala ng Kanyang templo o ng ating mga katawan, tulad nga po ng ating napag-usapan. Kilalanin natin na ang Diyos ang siyang nagmamay-ari ng ating mga katawan, tulad nga po na sinasabi sa talatang 19, at gamitin po natin ang ating mga katawan upang maparangalan ng Diyos na sinasabi naman po ng talata 20. Gawin po natin itong isang pagpapasya na hindi nangangailangan ng anumang kondisyones. Gawin natin itong patuloy at panghabang buhay na commitment o pagtatalaga ng ating mga sarili. At gawin po natin ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng pinakamahusay na ating maibibigay para po sa ating Diyos. Mga kapatid, magwakas po tayo sa ating tinatalakay sa paglingon sa unang bahagi ng liham ni Pablo sa kaparehong sulat na ito sa mga taga-Korinto, kasabay ng pag-iiwan ko po sa inyo ng isang simpleng warning o babala na nakapaloob po dito. Ang sabi po sa unang Korinto 3:16-17, hindi ba ninyo alam na kayo templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang Kanyang Espiritu? Paparusahan ng Diyos ang sino mang magwasak ng templo niya, sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong iyan. Tayo po ay lumapit sa Diyos sa panalangin. Father God, we thank you once again for giving us the opportunity and the privilege to study your word. Salamat po, Panginoon, sa mensaheng amin po na pag-aralan sa araw na ito na nakapaloob dito po sa unang Korinto
Kabanata 6, mga talatang 11 hanggang 20, patungkol po sa pangangalaga sa aming mga katawan na iyo pong itunuturing na iyo pong templo. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa mga pagkakataon na kami po ay nakakagawa ng mga bagay na nakakadumi o nakakasira ng mga katawang ito. Ang aking pong dalangin, Panginoon, patuloy niyo po kaming gagabayan, sasamahan upang sa gayon sa mga pagkakataon na ang bawat isa sa amin ay natetempt na gumawa ng mga bagay na makakasira sa katawang ito, ay lagi po kaming mapapaalalahanan ng iyo pong salita. Dalangin po namin, Panginoon, na nawa ay patuloy niyo po kami, Panginoon, gagabayan, sasamahan, Panginoon, i-guide pa, na sa gayon po, Lord, ay hindi po kami magkakaroon ng mga maling hakbang patungkol po sa paggamit ng katawang ito na iyo nga po itinuturing na iyo pong templo. At Lord, kami rin po ay nagpapasalamat sa iyo sa pagtatapos po ng serye patungkol po sa Christian stewardship or sa biblical stewardship. Salamat po, Panginoon, sa 4 na paksang amin pong pag-aralan. Yung pong patungkol sa stewardship of talent, stewardship of tradition, stewardship of tasks, at ngayon nga po dito po sa stewardship of temple. Lord, nawa po yung bawat mensahe na nakapaloob sa paksang ito ay patuloy po namin mapagbalik-tanawan at hindi naman po ito magiging dagdag kaalaman sa bawat sa amin. Kundi ito po, Panginoon, ay amin po mai-apply, mailalapat po namin sa aming mga pang-araw-araw na buhay. Sa Kanya na makapag-iikat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapagharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Jesucristo ang Panginoon natin. Sa Kanya ang kapurihan, karangalan, kadakilaan at kapangyarihan mula pa ng una, ngayon, at magpakailan pa man. Amen. Amen. Gandang umaga po muli sa inyo, mga kapatid. Over the mountains and the seas, your river runs with love for me. I will open up my heart and let God heal set me free. I'm happy to be in the truth, and I will daily lift my hands, for I will always think of when you're looking down. I can sing of your love forever. 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 Oh. Over the mountains and the seas, your river runs with love for me. I will open up my heart and let the healing set me free. I'm happy to be in the truth, and I will daily lift my hands, for I will always think of when you're looking down. I can sing of your love forever. 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 Oh, I feel like dancing. It's foolishness, I know. But when the world is seeing the light, they will dance with joy like we're dancing now.
I could sing of your love forever. 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 I could sing of your love forever.